I don't know who would like to answer my question, whether it's ASEC Ariel Valencia ba o Regional Director Rio Magbantay. Taas lang pong kamay, sino ko pong volunteer na sasagot sa mga katanungan ko. Yung naka-black na jacket, your Regional Director Magbantay. Okay, thank you, sir. Last year, ako po'y nag-conduct ng surprise inspection sa National Center of Mental Health. At tad po ng violation ang aking nakita, na diskubre, at tad po ng korupsyon lumitaw. Aware po kayo doon sa mga nangyari sa National Center for Mental Health. Pinost ko po yun sa social media account ko at yun po ay lumabas sa news at na-interview ko ilang beses. So maybe meron po kayo idea tungkol doon sa problema. Umpisa na po natin dito kay Director Noel Reyes. Siya po ating director. Kilala niyo po si Dr. Alden Cuyos. I'm sorry, Your Honor, hindi ko po kilala. I was the director of NCR last January 15 lang po ako nag-start, Your Honor. Kasi nga po, itong si Dr. Alden Cuyos, napakakurap po ito. As a matter of fact, nasampahan po siya ng kaso sa NBI dahil sa kasong korupsyon. At that time, siya ay head ng Bids and Awards Committee sa infra, sa supplies and equipments. Tatlo po yun, kinasuhan siya. So, nung kinasuhan siya sa NBI at hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa kaso at nakakapagtaka bakit hindi po siya sinampahan ng kasong admin. And yet, na-promote pa po yung Mokong, nabigyan pa po na mas magandang posisyon. Bakit po? Mokong means yung tao. Sa halip po na pagpapahingay muna, delikadesa, out of delikadesa, i-transfer muna sa ibang posisyon, binigyan pa po ng mas juicy position. Ba't po nagkaganon? Your Honor, gusto ko lang po i-refer yung sinasabi niyo po kay ASEC Ariel Valencia. If it's okay with you, Your Honor. Yes, Mr. President. ASEC, so ASEC Ariel Valencia. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Actually po, based po dun sa directive noon, meron pong dito na investigation po na ginawa for this. Kasama po rito, base po dun sa minutes po, ay nagkaroon po ng investigation on actions of certain engineer, Purino, in the misappropriation plans allocated for NCMH projects and any conflicts of interest involving government officials. So far, yung po kasing name po na sinabi na promote, we look into that po, Mr. Chair. Kasi dito po sa record po namin, I'm sorry, wala po kasi yung ating medical center chief who will know better po yung details of these concerns po. During the last hearing, Mr. President, I spoke to Director Noel Reyes at sinabi ko sa kanya itong problema. Sabi niya, under review daw yung status ni Dr. Cuyos. So it's been more than almost a year or a year now since then. At gusto ko lang malaman kung ano pong naging resulta ng review na yun at ano bang lumilitaw sa review na yun, kung fit ba siya para sa posisyon na binigay sa kanya bilang committee chair pa rin ng Bids and Awards Committee. Siya pa rin po ang committee chair ng Bids and Awards Committee sa supplies and equipment. Dati na po siyang kinasuhan dahil sa korupsyon. So sabi po, ang mga nagkaso, mga kasama niya po, if I'm not mistaken, isa po sa mga nagkaso sa kanya, pinatay, inambush para ma-silence. And mismo yung pong triggerman, dalawa po sila umamin at nagtuturo kung sino yung mga kasamahan. At isa sa mga naituro, pointing to Cuyos as isa sa mga possible na kasabwat hanggang sa nakapag-file ng case sa NBI. And now, bakit na-promote? Bakit nabigyan pa ng posisyon to? Di ba dapat sabihin na natin dahil hindi pa siya napapatunayan sa korte? Okay lang yon. Huwag mo na siyang sibakin. Pero at least man lang, alisin siya dun sa kanyang posisyon, ilagay sa ibang posisyon. I don't care. Pwede siya maging head ng janitorial services. Pwede siya maging head ng mga gardener. Pwede siya maging head ng motor pool. Huwag lang po dun sa supplies and equipments chief ng Bids and Award na kung saan doon nga po siya nasasangkot sa anomalya. Mr. Chair, I may po. We'll check on this po, Mr. Chair, and make an appropriate action po. Sabihan yung chief of hospital as you recommended po na alisin po dun sa position po. Kasi Thank you. sa ngayon po wala po sa amin. Kasi nga po, ito pong si Cuyos, bata sarado po ito ni Director Noel Reyes. Bata-bata po niya ito. So, sampal po sa atin lahat na itong isang tao sinampahan ng kasong
korupsyon. Sa halip na pagpahingahin o sibakin, pinabayaan lang na mamayagpag pa rin sa same positions para patuloy na mangurakot muli. Based in po, Mr. Chair, the said person is the present Chief of Medical Professional Staff. Bawasan na po natin yung kahiyan na dulot nitong si Cuyos. Baka pwede po, sir, reviewin niyo po yung records niya. Baka pwede pakisibak na itong taon to kasi nakakainit ng ulo na meron dyan mga ibang tao, kunting akusasyon lang sa korupsyon, tinatanggal agad. Samantalang ito, matindi yung kasong pinal sa kanya. Wala man lang kayong pinal na admin case. Although meron pinal sa NBI, criminal case, pero admin case wala, parang kinukonsinte. So pwede ho ba, sir, pakisibak na muna itong si Cuyos? Para, total, mag-retire naman siya. Marami na atang naipon to. Yes, Mr. Chair, the central office will act on this for immediate action po, Sige po. as assured by the Secretary. So, can you get back to us? Gusto ko sana, before the end of this year, sibak na po itong taon to. Kasi po, kung hindi, babalikan ko kayo, sir, at magpapakita pa ako ng more evidence at mapapahiya po kayo lahat dyan sa NCMA. Yes, Mr. Chair, we'll look into that and make an appropriate action based po sa inyo pong recommendation po. Okay, thank you, Mr. President. Para sa pagkain ng lahat ng mga pasyente. Now, in-outsource, lumundag sa 300 million. It doesn't make sense. Okay na sana dun sa 80 million at ang nag-prepare ng food ay in-house. Meron tayong dietitian, meron tayong mga cook, meron tayong kumpletong personnel, may kitchen tayo, etc. At doon piniprepare. Now, bakit natin in-outsource at 300 million ang gagastusin o ginastos? Para naghahanap tayong pagwawaldasan ng pera. At that time, ang binigay na reason sa akin ni Dr. Reyes ay paimbestigahan daw niya, pero ang reason ay dahil yun daw po ang request ng dating director, predecessor niya, because of pilferage. Dahil sa pilferage, kailangan kumuha daw ng i-outsource yung pagkikater at magdagdag ng another 220 million on top. Bakit po? Does it make sense, sir? Does it connect? It doesn't make sense po, Mr. Chair. At ang balita ko po ngayon, that was last year, ngayon na po, 400 million. Umaakyat na umaakyat. Mr. Chair, we'll check on this and the central office will be handling this po, not the hospital director. It will be Maybe, central office. since nandito po yung ating butihing DOH Secretary, baka pwedeng, Mr. Secretary, ibalik niyo na lang po sa in-house yung catering. Mas makatipid pa po yung gobyerno natin. Marami po mapagastusan doon sa 220 million or 320 million na pagkakaalam ko for this year. Yes po, kung Mr. President, kung talagang yun ang makakamura ang government, Yes. we'll follow that procedure. So, by the end of this year, I need you to get back to this committee and to me para mapakita sa amin na seryoso po kayo sa ating pinag-usapan ngayon, hindi po puro sat-sat lang, at maibalik na po sa in-house yung pong catering, sir, yung pagkikater sa pagkain ng mga patients. Mr. President, we will ask all our central office staff to be able to update you before the end of the year Okay. on the results of our investigation. Now, isa po sa mga napansin ko when I was there, when I visited yung NCMH, may mga wards doon na dapat ang capacity lang ng patients for a certain room or cell, whatever you call it, is 10. Pero sinisiksik up to 40 people. Ang balita ko hanggang ngayon, ganun pa rin daw po. I was informed na gagawa ng paraan na ma-decongest po yung mga overcrowded na mga